lalong-lalo na pag kita nag-serve duman sa mga, sabi nga ni Nindo po, kasuba go Brother Roger, sa mga PWD na dapat adalan ta muna. Magayunan po itong pigtara mo, Brother Roger, aram ko po na ang saro sa naging mga advocacy as in proyekto o aktibidad kang Sikap Project nga ni po kang Knights of Columbus na bako naman bago digdi sa satuyang istasyon ang itong Awareness and Sensitivity Forum na kumbaga duman nagpupuon itong pagsabot. Sa iling po nindo, importante ba ito na masabutan kung ano itong mga pigaagihan kan sa tuyang mga tugang na may kapansanan para makatao kita ki mas maray pang serbisyo sa inda? Anybody can answer po, sir. Actually, may barrier din actually. Si Brad Ven po is a Batanggenyo. Yeah, may mga times na yun. Nagtataka nga ako kay Brad Ven, bakit naiintindihan niya kahit na matagal na siya dito, di ba? Pero naiintindihan niya. Pero yun nga, Brad Ven, ang tanong ko po kanina is, importante ba yung naiintindihan natin kung saan nanggagaling yung mga sinasabi o boses ng ating mga kapatid na may kapansanan bago natin sila matulungan? Hello. Magandang hapon po. Regarding sa tanong na una kung paano nagkakaintindihan. Dumating ako dito sa Bicol. So Tagalog ako, wala akong kaibigan, wala akong maliban sa asawa ko. So hindi ko alam kung paano i-approach yung tao. So ano ba ang pinakamagandang approach para maging vibes mo o kakilala mo isang tao? Very simple. Very simple lang. Say, hi, kamusta? Ako pala si Victor. Once na nagsalita sa iyo yung tao, nag-response, automatically, yung taong nag-response sa iyo, makukuha mo na ang loob niyan. So later on, magiging magkaibigan na kayo. So, very, very basic yung pagsalita mo ng, hi, kamusta? So, later on, magiging magkaibigan. Hanggang sa pumasok ako dun sa Knights of Columbus, pagdating ko doon, hindi ko lang kung sinong kaibigan ko doon. Ang dami namin. Lahat kami nakaganon lang. So, sinong unang nakita ko? Si Brad Joseph. Silang dalawa nag-uusap. Nung una ko. Sila unang na-approach ko noon na silang dalawa sa likuran ko sila. Ay, brother. Yung pagkatawagan ng mga Knights of Columbus. Uy, brother. Once nung nag-respond sila sa akin, so ibig sabihin, I am welcome here. So hindi ako pala na alien or ano man dito. So nakita ko yung grupo, I'm in the right place. Yes. Kasi a simple gesture na, hi, kamusta brother? And a response, oh brother, kamusta? With matching shake hands. So I know I'm in the right place. Kahit konti lang yung words. Yes, yun. Hanggang sa, eto na nga, dumami na kami. So, very simple lang. Hi, hello, kamusta brother? Ngayon, paano ba ito na-apply sa mga PWD? So, mahirap kung ordinaryo ka na tao lang na simple na wala ka naman na kakasama, nakakasalamuha. So, katulad ko, meron akong anak na PWD. So by araw-araw na kami na ganon, yung body language ng anak ko at yung body language ko, nagkakaroon kami ng communication. So ibig sabihin, naintindihan ko na yung gusto niyan sabihin kahit hindi siya nakakapagsalita. Ako naman, naintindihan din sa tingin ko, naintindihan niya ako kung anong ginagawa ko sa kanya. Kasi pag masaya siya, masaya ako. Masaya siya. So, bilang mga magulang na may mga ganong case ng mga anak na ganon, very important yung haba ng pasensya mo at yung pagmamahal. Napaka-importante kung paano mo i-handle yung ganun. Kasi mahirap siya na intindihin. So bilang magulang, instinct natin,
mga magulang, kahit ano pa, kusa siyang lumalabas. So, nature natin na bilang tao, kung paano natin i-approach yung mga ganon na tao, kagaya lalong-lalo na kung mga anak natin or kaanak natin. Nasa So, loob ng bahay. Yes, na doon. So basically, kahit lumabas na ako ng at makakita ako ng ganon na klase ng anak ko katulad niya, ang pakiramdam ko, siya pa rin yung anak ko. So naiintindihan ko yung damdamin ng mga magulang na pinagdadaanan ko yun, ganito talagang as in mahirap, masaya, mahirap, malungkot. So very mixed emotions. Kaya so bilang magulang, so ang communication is nagsisimula sa simple hello, hi, kamusta. Oo. At sinasabi din ni Brad Ben na mga katiwala na even with the least words, hindi kailangang maraming salita. Yung pag-iintindi lang dun sa damdamin ng anak, damdamin ng isang taong may kapansanan. Kanina po yung may gustong sabihin din ang isa pang tatay na may anak din na importante ba yung parang maiintindihan mo muna dapat kung ano yung pinagdadaanan nitong mga, kasi madaling sabihin na tayo kasi mga tatay at nanay ng may anak na may special needs. Pero hindi lahat ng tao ganun, di ba? Hindi lahat may karanasan na makasama yung mga may special needs. So, importante ba para sa isang ordinaryong, sabihin nating Knights of Columbus, na maintindihan muna kung ano yung pinagdadaanan bago tayo magbigay ng tulong? Kasi sabi ni Brad Roger kanina, importante kasi hindi naman pwedeng magbibigay ng wheelchair, ng kung ano-ano. So, hindi kasi iba yung gusto nating mangyari. Brad Joseph, baka may gusto ka pang idagdag. Hello po. Okay na po. Sa pagkampo namin na especially ako po, may anak ako po na PWD. So every time na lumalabas po, lalo na ngayon na may kampo kami, may activity yung sikap. It is spearhead by kampo Brad Didi and Brad Roger, yung faithful navigator natin, at saka yung partner ko si Brad Benham Piton Atisado po. Dapat po malaman po ng isa't isa, especially yung mga Knights of Columbus po, na what we are doing po, hindi po yung pasikat. Kaya gusto po namin sinasabi na sana makinig kayo para malaman nyo, maintindihan, lalo na hindi lang po yung Knights, lahat po ng na willing po, lalo na yung sa forum na ginagawa po namin, lalo dapat mag-attend ka po kasi number one, you should listen. Pinaka-importante po yung listening po. Kasi pag hindi ka po nakinig, magsasalita ka lang, hindi mo po maintindihan. Yung basic lang po, listening is very important po. Kasi when you listen, maintindihan mo na ano ang dinadaanan ng pinaka-least, lalo na yung mga magulang, mga kapatid, nanay, ano man po. Kasi po, dapat po ngayon po inclusivity na tayo, especially for example, kahit sumakay ng jeep, may nakita kang pilay, umusog ka na po, lalo na sasakay po sila sa jeep. Dapat paupuin mo po sila, o bababa po sila ng jeep, o bababa po sila ng bus, or kakain po sila, wag po kayong mangagaw ng upuan. Maganda yung sinasabi mo, Brad Joseph, na listening. Kasi ang sinasabi mo dito, hindi listening na as in yung literal, kundi yung listening with your heart. Na kahit hindi magsalita ang tao, nakikita mo. Yun nga, yung mga gestures. Nakita mo yung aakyat ng jeep, hindi naman kailangang magsabi siya sa iyo na umusog ka. Ikaw na. Diba? Yung mga ganon na maganda po na naiintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan nila para mas makatulong. Si Brad Didi, nakita ko si Brad Didi nag-attend nung forum, Brad Didi, and after the forum, ang dami niya ring mga sharings na sinabi.
yung forum po, siguro naman, yung mga nandun, napansin ninyo na, kumbaga, nagbukas din ito kahit papaano ng ating isipan at siguro naintindihan, ito ba yung naging parang paraan para maintindihan din yung mga taong may kapansanan? And pag naiintindihan ba natin yung lengguwahe nila, yung sukamugta kanina, pag nasasabutan ta po ba, nagbubukas ba inin oportunidad sa to na mag-isip paki, ay, uni ang maray nagibuhon. Tama po ba yan, Brad Didi? Pag nasasabutan ta ang pigagihan ninda, nakakaisip kita, ay, dapat araw ka ini. Kasi narinig din kita nung forum, may sinasabi ka. Magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga nakikinig sa aming grupo at sa aming magiting na radio announcer. Nasurpresa ako nung na-invite mo ako doon sa forum ng PWD. So, dahil sa aking dakila at maluwag na kaisipan, naisip ko na napakagandang ibahagi ito sa ibang tao. Kasi maraming tao na yung ugaling tunay na Pilipino, na yung tinatawag na grab mentality. Makita mo dyan yung iba, may nakita na observation ko nakita ko may nakitang naglalakad, nakakita ng matanda na isang pulubi, na instead na tulungan, iniwanan pa. Sabi ko, hindi tama ito. Kailangan magkaroon ng tao na magkaroon ng tao na makaisip ng ganito kung paano ito isiwalat at ibahagi sa mga katauhan para maintindihan. Nagkataon na naimbita ako dito sa programa ng person with disability. Sabi ko, napakagandang advocacy ito. Ito ang pagkakataon para ibahagi sa mga tao na dapat maintindihan ang bawat isa. Magkaintindihan ang bawat isa. Yung walang kapansanan, palakihin ang pagmamahal. At yung may kapansanan, magiging intindihin din yung mga tao na gustong tumulong sa kanila. Kaya kailangan dagdagan yung kanilang kaisipan at imungkahi sa kanila na kami handang tumulong sa inyo at tanggapin nyo rin ang aming tulong. Kasi mayroon din naman akong nakita na instead na tulungan mo, ang tinutulungan mo hindi naman yung may kapansanan. Tinatanong mo, hindi naman yung may kapansanan. Ang tinatanong, yung kasama ng may kapansanan na hindi supposed to be tama yun. Kaya nung narinig ko itong pinapalaganap nga natin na programa, sabi ko, tutulong ako dito at napakaganda. Ang Knights of Columbus, sabi ko, handang tumulong dito sa napakagandang hadikain ng programang Sikap, lalong-lalo na ngayon. Ilang beses ko nang nakita sa live program at isinare ko sa mga Knights of Columbus, hindi lang dito sa Pilipinas. Shinare ko ito sa mga international at ang sabi sa akin, kayo ang unang-unang nakita namin na may programang ganyan. Pwede bang bigyan nyo kami kung paano nyo nagawa yan? Kaya ang sabi ko sa kanila, the way you look, the way you walk, kung ano makita mo, kung bukas ang puso mo, tulungan mo. Opo. Dagdagan mo ang iyong pagmamahal. Kayo na, nagluluwas na salamat. Salamat at marami pa sana, kaya lang baka kapusin tayo ng oras. At napakaganda po talaga ito. Magayanan po ang bukala pa sana yan. Nagluwas na sa word na pagmamahal na very important po, lalong-lalo na digdi sa satuyang programa.